sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Antioch Community Christian Church. Ang inyong lingkod, Pastor Nards Cabalquinto, na bumabati sa inyo ng magandang umaga at mapagpalang pagkakataong ito na makapagbahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoon. Nais kong ibahagi ang sukdulang biyaya na matatagpuan natin ito sa pangalawang Pedro chapter 3 verse 16 hanggang 17. So ang pangalawang Pedro ay isinulat ni Apostol Pedro upang bigyang babala yung mga mananampalataya na baka sila'y mapasok ng mga huwad na guro. Kaya dapat na maging mapagmatyag sila sa katuruan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos at ng katotohanan. Sa pangalawang Pedro chapter 2, pangalawang Pedro chapter 3 verse 16 hanggang 18. Babasahin ko po siya sa Magandang Balita Biblia. Pangalawang Pedro chapter 3 verse 16 hanggang 18. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ngayon ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. At sa pagkakilala sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. No? So, si Apostol Pedro, sumulat siya. Binigyan niya ng diin binigyan niya ng paalala ang mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. No? Binigyan niya ng paalala na si Apostol Pablo may mga sinulat tungkol sa biyaya, tungkol sa kagandahang loob na iba ang pagkaintindi, no? Binigyan ng maling kahulugan dahil sa mga mangmang magugulo ang pag-iisip. At sabi nga ni Apostol Pedro, ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, ipinapahamak nila ang kanilang sarili. So, maging masuri, mapagmatyag, no, pagdating sa katuruan, kung ano ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo. No, yung nagdulot ito sa atin ng kaligtasan. At nagbunga ito sa atin ng pagkalinisan, kapatawaran ng ating mga kasalanan, kaligtasan. At yung kaligtasan na yon ay magpakailanman.
no? Sa pinaalalahanan tayo. Dahil may iba na nag-interpret ng mga sulat ni Apostol Pablo na dahil na sa biyaya na sila, nagpapatuloy sila sa pagkakasala. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, kung dumarami ba ang pagsuway, lalong sumasagana ang kagandahang loob. Sabi ni Apostol Pablo, dapat ba magpatuloy sa pagkakasala? Sabi ni Apostol Pablo, hindi dapat. No? So, ibig sabihin, baka yung grasya ay maging disgrasya. So, bawat isa sa atin, alam na natin ang tungkol sa Panginoon, tungkol sa tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalawang Pedro chapter 3 verse 17, sabi nga niya, alam na ninyo. Ibig sabihin, knowledgeable na. Nabasa na ninyo sa Biblia. Naranasan na ng inyong buhay. Kumbaga, sinilang na kayo sa Espiritu. Mayroon na tayong kaugnayan sa Panginoon, may pananampalataya na. So, paalala lang ni Apostol Pablo, sabi niya, alam na ninyo mga kapatid. Sabi niya, dapat kayong mag-ingat. No? Dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sabi niya, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Yung mabuting kalagayan na ito dahil ikaw ay nasa posisyon ni Hesukristo. Wala ka na sa ilalim ng kautusan kundi na kay Kristo ka na. Wala ka sa ilalim ng batas kundi ikaw ay nasa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon. So, basahin natin sa New International Version ang 2 Peter chapter 3 verse 17. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Upang huwag kayong matinag sa inyong mabuting kalagayan. Yung salitang fall ay galing sa original na salitang Griego na ekpipto. Literally means become inefficient, simply means not getting the maximum result. To fall from the secure position does not mean to lose your salvation, but rather to become inefficient in your grace life by not getting the maximum effect of the finished work of Christ. So, ano ang dapat natin gawin para maiwasan yung ganoong bagay? Para maiwasan na hindi ka maging inefficient ang ating grace life and journey. No? Sabi ni Apostol Pedro sa pangalawang Pedro chapter 3 verse 18, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Sabi niya, sa halip patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. At sa gayon, at sa pagkakilala sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Yung lumago, no? Yung salita na lumago, sa English ay grow. Ang Greek word nito ay ausano. Means increase to the maximum. No? So, tayo ay lumago sa kagandahang loob ng Diyos, sukdulan na paglago. Hindi lamang na naglago lang midya-midya, kundi sabi niya, sukdulan. Ibig sabihin, nagpapatuloy sa paglago hanggang sukdulan. Ang ating Panginoon Jesus, siya ay puspos na ng kagandahang loob. Sabi nga niya sa Juan chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nakita mo dito na si Kristo ay hindi na kailangan pang lumago, kundi ang sabi ni Apostol Pedro sa atin, tayo ang lumago sa kagandahang loob at ng katotohanan. Kasi si Kristo kailanman siya banal na, perfect na,
Ngunit ikaw yung isinilang sa Espiritu, at yung iyong kaluluwa patuloy yan na binabago ng Panginoon araw-araw, everyday. No? Ang ating isip, ang ating emosyon, damdamin, ang ating desisyon. Yan yung binabago. Yan yung sinasanctified. Yan yung nililinis. Ngunit ang puso mo, ang iyong espiritu ay isinilang na sa Espiritu. At ang Espiritu ng Diyos nananahan sa ating Espiritu. At kailanman yun ay banal na magpakailanman. Amen? At sabi niya, magpatuloy tayo, lumago sa kagandahang loob. So, sa 1 chapter 1 verse 17, sabi nga dito, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Old Testament time, sa Lumang Tipan, ibinigay ang kautusan o law sa pamamagitan ni Moises. Si Moises ay servant. Ngunit dumating ang kagandahang loob sa New Covenant, no? Sa New Testament time, dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan mismo ni Jesucristo. Kaya yung Old Covenant ay yun ang sinusundan ng mga Israelita. No? Na sinusunod nila yan perfectly. Kapag sinunod nila perfectly, punong-puno sila ng pagpapala. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 28, ang listahan doon sa verse 3 hanggang 14, listahan yun ng mga pagpapala kung makasunod ka perfectly. Ngunit kapag ikay sumablay, nakatala din ang mga sumpa mula verse 15 hanggang sa verse 68 ng Deuteronomy chapter 28. No? Makita mo na nangangailangan ng perfect na pagsunod. Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos sa New Testament, sa bagong covenant ng ating Panginoon, ay ang Panginoon ang sumunod ng kautusan at ipinagkaloob niya iyon sa atin. No? Yung ibig sabihin ng kagandahang loob o grace, sa Greek word ay charis. Literally means unearned, unmerited, and undeserved favor. Ibig sabihin, ang kagandahang loob ng Panginoon ay ibinigay sa iyo, bagamat hindi ka karapat-dapat na tumanggap nito. So, what does it mean to get the maximum grace? Ano ang ibig sabihin na kunin yung sukdulang biyaya? To get the maximum grace, simply, to get the maximum effect of the finished work of Jesus Christ. What did Jesus Christ pay for you on the cross? Ano ba ang pinayaran ni Kristo sa iyo doon sa cross? What are the inclusions of His finished work? Ano ba ang sakop nung kanyang tinapos na gawa doon sa cross ng Kalbaryo? Well, number one, mayroon tayong pinagkalooban tayo ng Panginoon ng maximum financial blessing. No? Hindi po ito prosperity gospel, dahil wala naman talagang prosperity gospel. Iisa lang ang gospel, ang grace. And that is the gospel of grace. And it just happens that prosperity is part of the gospel. Ngunit ang prosperity ay hindi gospel. The gospel is much bigger than prosperity. So pag sinabi natin gospel, sa Greek word nito ay euangelion. Literally means good news. Sa Tagalog ay magandang balita. What do you think? Ano ang iyong maisip ng magandang balita? Na yung mahirap ba ay patuloy na maghirap? No. Hindi. Sabi, ang magandang balita, yung mahirap ay maging mayaman o maging maunlad. Di ba? Sabi nga ng kanta ni Don Muwin no? Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. No?
So, tingnan natin sa Biblia kung talaga bang nais ng Panginoon na yumaman ka o maging maunlad ang iyong buhay. Sa pangalawang Korinto chapter 8 verse 9, sabi diyan, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ngayon, may dalawa kang makikita diyan nakatatayuan. Si Kristo ay mayaman, ngunit naging dukha siya upang maging mayaman kayo. So kung i-apply mo ito spiritually, mayaman ka spiritually, hallelujah! Mayaman ka spiritually. Ngunit kapag i-apply mo iyon sa iyong buhay, materially, mayaman ka materially. So, ang paghihirap ba ng ating Panginoong Hesus ay literal ba na naging mahirap siya? Of course, si Jesucristo ay isinilang na mahirap. Isinilang lamang siya sa sabsaban. Sabi nga sa Lucas chapter 2 verse 12, ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. So si Kristo namatay na mahirap. Ay, di ka tulad sa iyo kapatid, di kay sinilang ka siguro sa ospital o sa loob ng bahay. Ngunit ang Panginoon sa sabsaban, literally, isinilang siya mahirap. Sa sabsaban lang siya, isinilang. Nang si Kristo'y namuhay siya na mahirap. Sa Lucas chapter 9 verse 50, ito yung sagot ni Kristo nung may nagpresenta sa kanya na, Panginoon, sasama ako sa iyo, saan ka man magpunta? Sa Lucas chapter 9 verse 50, sabi niya, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. Kumbaga sa mahirap pa sa daga, kasabihan nila. Sabi pa ng aking kaibigan, kumusta ka? Naku, ito. Mabuti pa yung kalapati, may bahay, ako wala. Di ba, no? Nang ang ating Panginoong Jesucristo, nang siya ipapasok sa Jerusalem, winilcome siya ng mga tao. Sabi niya sa Lucas chapter 19 verse 38, sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Ngunit ang salitang iyon na pag-welcome sa kanya, nagbago nang siya nilitis na, hinuli, at ipinako sa cross. Ang sigaw na ng mga tao, ipako na siya sa cross. At si Kristo napako sa cross dahil sa ating mga kasalanan noon. Siya namatay sa cross at siya'y muling nabuhay. Ngunit nang namatay si Kristo, namatay siya na mahirap. Nakihiram lamang siya ng libingan. No? Sa Juan chapter 19 verse 40 hanggang 41, kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot ng tilang lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan, at dito'y may isang bagong libingan, hindi pa napaglilibingan. So, ang may-ari ng libingan na yun ay isang mayaman, at hiniram lang ng ating Panginoon. Mabuti ka pa nga, mayroong kang St. Peter no? Nakaprepare ka na. Tama naman po yun. So, ibig bang sabihin, ang paghihirap ng ating Panginoon ay literal upang yumaman ka. Sabi nga, hindi kaila sa inyo ang gagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. So, ibig sabihin, kailangan natin ng pananalapi, financial. Alangan naman kapag ikaw ay namatay, ay sandal mo na lang kagad yung iyong sarili sa iyong mga mahal sa buhay at bahala na kayo dyan. No? Kailangan natin. Kahit na yung mga Israelita, no? Sabi nga sa sulat ng mga awit, chapter 8, verse 6 hanggang 8, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mga bangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan at lahat ng nilikhang nasa karagatan. So, kung titingnan natin, dapat mong paniwalaan
nakasama na binayaran ng Panginoon ang pagkahirapan, siya naging dukha upang ikaw ay maging mayaman. So bahagi siya ng magandang balita. Sa pangalawang Korinto chapter 4 verse 4, sabi nga dito, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay pinulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So kung hindi mo pinaniwalaan na ikaw ay mayaman, kung pag sinabi mo lagi kang mahirap, ay nako, kung ano yung sinasabi mo, lagi kang mahirap, ay lagi ka lang mahirap. Di ba? Pero sabi nga ng kanta ni Din Moen, kung ikaw ay mahirap, sabihin mo mayaman ka. Kung ikaw ay mahina, sabihin mo malakas ka. Sadyang mahirap ang tao dahil ito'y ang lupa sinumpa ng Panginoon nung nag-asala ang tao. Sabi nga niya sa Genesis chapter 3 verse 17, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, naging ng iyong kainin ang ipinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y nagmumula. So ang kahirapan noon pa, no? Nakasumpa ang lupa. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo dumating sa inyo sa sanlibutang ito, no? Sa pangalawang Korinto chapter 8 verse 9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Sa Hebreo chapter 7 verse 22, dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. So sa Old Testament time, kay Moises, kailangan mong sundin 100% perfecto. Pag nagkamali ka, sunod-sunod din na mga sumpa ang ibibigay sa iyo. Ngunit mas mabuting tipan. Bakit? Dahil ang pagpapala, blessings, kasabay na binibigay sa sa mga mananampalataya kay Kristo, katiyakan, list sa requirements. No? Sa mga awit, chapter 105 verse 37, ito yung nang ilabas ang mga Israelita sa Ehipto. No? Sabi dito, pagkatapos nito, ang bayang Israel kanyang inilabas, malulusog sila at lumabas na dalay mga ginto pilak. No? Sa Hagay chapter 2 verse 8, sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Sa mga awit chapter 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Napakayaman ng ating pinapaniwala ang Diyos na buhay, si Jesucristo. Siya kanya ang lahat. Sa Juan chapter 1 verse 16, sabi nga dito, mula sa kapuspusan ng kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Tinanggap na natin, hindi yung tatanggapin pa lang, kundi tumanggap tayo ng lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Pangalawa, na kasama o inclusion sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross, ito yung sukdulang kalusugan at kagalingan. No? Bakit? Sabi sa Isaiah chapter 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. No? Nang nagkatawan tao ang ating Panginoon, na-fulfill yung sulat ni Isaiah chapter 53. No? Sabi nga niya sa Mateo chapter 8 verse 16 hanggang 17, nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling ang ating mga karamdaman.
Sa Isaiah 53 verse 4, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Sa Isaiah 52 verse 14, marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa Kanya, halos hindi makilala kung siya ay tao. So makita natin na yung pangyayari sa pagkabugbog ng ating Panginoon, para siyang naghiram ng mukha sa aso o hayop. Hindi siya makilala. Kaya nga, ang reason upang tayo'y pagalingin, sulat ni Isaiah chapter 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sa New Testament time, sa aklat ng New Testament, sa unang Pedro chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Hallelujah! No? Dalawa ang sinolusyonan ng ating Panginoon: sakit sa espiritual, ang kasalanan na nagdudulot ng kamatayan patungo sa impyerno. Pangalawa, sakit pisikal. Kaya sabi nga dito, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling na. Kung may karamdaman ka, kapatid, sabi ng Panginoon, pinagaling ka na, hindi gagaling pa lang, kundi gumaling na. Sa Roma chapter 5 verse 2, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. So, sa pangalawang Korinto chapter 4 verse 13, sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Kung naniniwala ka na si Kristo ay namatay sa cross, sabi niya, upang ikaw ay gumaling, pinaniwalaan mo, gagaling ka. Mas epektibo pa sa ivermectin na iyong inumin. Mas epektibo pa sa mga mamahaling gamot. Ito ay libre. Hindi mo maramdaman ang proseso. Ang kagalingan, nangyayari yon ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So ayon sa mga Hebreo chapter 9 verse 22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Walang kapatawaran. Kaya ang sulat na Isaiah chapter 52 verse 14, marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi makilala kung siya ay tao. Tayo may karapatan na mamuhay na malusog. Dahil sulat nga ni Juan, pangatlong Juan chapter 1 verse 2, mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual. So dito mo makita, dalawang kalusugan ang sinasabi ni Juan. Malusog na katawan, malusog din na buhay espiritual. So paano mo palulusogin yung espiritual? Pagbabasa ng Biblia, mananalangin, magsamba, no? Makipag-fellowship sa kapwa mananampalataya. Din sa katawan naman, exercise, kain ng mga masustansyang pagkain, no? Din ginagawa mo ito para sa kapurihan ng Panginoon. Sa mga awit, chapter 105, verse 37, pagkatapos nito, ang bayang Israel kanyang inilabas ng malulusog sila, lumabas na dalay, mga gintot, pilak. So, kasama ang kalusugan.
Sa Exodo chapter 12 verse 13, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay ng inyong tinitirahan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. So ito ay sa Old Testament time, no, na pangako ng Panginoon. Kung ang silyo ng Holy Spirit nasa iyo, nasa iyong espiritu, hindi ka na paparusahan pa ng Panginoon kundi nakatawid ka na sa buhay mula sa kamatayan. Ayon sa Juan chapter 5 verse 24. Sa Hebreo chapter 10 verse 1, sabi niya, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaaalay taon-taon, kundi si Jesucristo ang nagpapabanal sa atin. No? Nang si Kristo ipinako sa cross, nagdilim ang buong lupain mula tanghali ang tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. So doon mo makita na akala ni Satanas natalo na si Jesus Christ. Ngunit hindi niya alam na sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. No? Sa Isaiah 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo'y gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So, nang panahon ni Jesus Christ, ang mga Hudyo ay hindi naniniwala sa kanya. No? Sa Juan chapter 6 verse 41, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sinabi niyang ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. So nagbulong-bulungan sila, tinapay. Sa sunod na ay yung maximum enjoyment naman. Kasama din na ipinagkakaloob ng Panginoon ang sukdulang kagalakan o kasiyahan. Sabi nga sa mga awit 35 verse 27, ang nagsasaya sa aking paglaya, bayang palaging sumigaw sa tuwa. Dakila si Yahweh, tunay na dakila sa aking tagumpay, siya'y natutuwa. Sa sulat ng unang Timoteo, chapter 6 verse 17, sulat ni Apostol Pablo, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas sa halip. Umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Bakit? Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ang pera hindi yan makapagbigay, hindi makabili ng kasiyahan. Sa awit chapter 23 verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. No? I-enjoy mo kung ano yung mayroon ka. Magtabi ka, ang sobra ay i-enjoy mo. No? Yung ating mga anak, may panahon din sila na mag-ipon. Pero ikaw, i-enjoy mo yung nag-ipon ka, kaunti, din ang sobra ay ini-enjoy mo rin para sa iyong buhay dito sa mundong ito. Letter A, yung maximum giving. Ang kagandahang loob ng Panginoon, nagbibigay ito sa atin ng sukdulan na pagbibigay. Sa pangalawang Korinto, chapter 8, verse 1 hanggang 5, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinapakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinapakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. No? So nakita natin na yung sukdulan na pagbibigay ay nagdulot ito ng bukal sa kalooban sa kanila.
Kahit nag-ikaw sila, nakakapagbigay. Nakaka-inspire yung mga pantries na ginagawa ng ating mga kababayan na ipinapakita nila na kayang magbigay, kaya din tumanggap batay sa pangangailangan. Kusang loob, hindi pinipilit. So, ang kagandahang loob ng ating Panginoon, nagbibigay din tayo higit pa sa pangangailangan. Ay yung byuda sa Marcos chapter 12 verse 43 hanggang 44. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng byudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." So makita natin ito, ang buo niyang ikinabubuhay. Ito ay extraordinary na ikaw yung walang-wala na pero nagbigay ka pa. So ang pagbibigay ay voluntary, no? Voluntary. Sabi nga sa pangalawang Korinto chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng sagana. So, nakakapagbigay. Nang panahon din ni si Sakio, nang si Sakio ay naniwala sa Panginoon, nang siya pinuntahan ng Panginoon, ang ginawa ni Sakio ay binigay niya, no? Ibinigay niya ang kalahati ng kanyang kayamanan sa mga mahirap. At sabi niya, kung mayroon pa akong nadaya ninuman, ibabalik ko ng ika-4 na doble. Hallelujah. No? So, giving sa ating kapanahunan na may crisis, may kahirapan, kaya pa rin magbigay ng mga Kristiyano. Bukal sa kalooban. No? Pagtulong sa kapwa mananampalataya. No? Maging sa ating mga mahal sa buhay. Kaya po natin gawin iyon. No? So, ang biyaya ng Panginoon, sukdulan. Sukdulan. Kaya sabi niya, mayroon na batayan ng katotohanan at walang iba kundi ang kanyang salita. At ang kanyang kagandahang loob, nagdulot yun sa atin ng kaligtasan. At hindi lamang kaligtasan, kundi maging sa pangangailangan finansyal, kagalingan, kalusugan, no? Giving, pagbibigay. Magagawa natin iyon dahil sa sukdulang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Good morning. Pagpalain po kayong lahat. Let us pray. And now, may the blessings of God, may the fellowship of the Holy Spirit, and the love of Jesus Christ ever be with us as we live life to please and honor Him, now and evermore. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you.